Bumida si Tyler Hero sa panalo ng Heat laban sa Bucks na walang Giannis. OKC Thunder, unstoppable sa West, at layup ni Curry nagtapos sa isang hindi malilimutang moment ng isang fan. Ganap na kumpleto at walang iniindang injury ang Miami Heat na naglaro ngayong araw para sa isang NBA Cup matchup laban sa Milwaukee Bucks. Sabay na nag-debut sina Tyler Hero at Norman Powell, nagkaroon ng desisyon sa starting lineup kung saan nagsimula sa bench si Kelly Oubre at gumamit sila ng 10-man rotation. Huling inanunsyo na hindi maglalaro si Giannis Antetokounmpo para sa Bucks na siguradong nagbago sa magiging approach ng Miami para sa laban na ito. Matapos makita ang starting lineup kung saan si Davion Mitchell ang napiling magsimula kasama ng 4 na pangunahing players, ang susunod na tanong ay kung sino-sino ang unang lalabas mula sa bench. Hindi lang sila gumamit ng 10, kundi nagpakawala pa sila ng isang buong bench unit na binubuo ni Drew Smith, Simon Fontecchio, Pelle Larsson, Jaime Jaquez Jr. at Kel Oubre. Ibig sabihin, si Nikola Jovic ay naiwan sa labas ng rotation. Hindi ito mukhang pangmatagalang galaw dahil may kinalaman ito sa pagbibigay ng mas maraming oras na magkasama ang pangunahing grupo upang mabawi ang mga oras na na-miss nila. Patuloy nilang itetest ang kombinasyon ni Powell at Hero pero sa huli ay gagawa sila ng paraan para mas stagger sila sa buong laro. Gaya ng nabanggit ko dati, nag-alala ang ilan tungkol sa pagbaba sa bench ni Oubre dahil sa ganda ng ipinapakita niya. Pero kung tutuusin, hindi ganoon kahalaga ang starting unit gaya ng iniisip ng marami. Kahit tinanggal ang frontcourt tandem ni Oubre at Bam Adebayo sa starting group, ang mahalaga ay magkaroon pa rin sila ng mga sandali sa laro na magkasabay sila. Ginawa nila iyon sa second quarter kung saan hindi siya pinalitan ni Adebayo, kundi sabay silang naglaro. Pinagsama nila para sa 19 points at 11 rebounds sa first half. Kung hindi siya magsisimula, dapat ay prioridad pa rin na maglaro sila ng magkasabay. Sobra silang epektibo para hindi gamitin. Hindi pa man lumalampas sa kalahati ng fourth quarter, nag-fake si Hero ng isang malupit na behind the back pass patungo sa floater na nagdala sa kanya sa 27 points para sa araw. Hindi lang ito tungkol sa mga short push shot, ginawa niya ang lahat. Transition pull-up threes, step back threes, mid-range work, at mga shots sa ilalim ng ring. Hindi kailanman mukhang pinipilit niya ang laro at kitang-kita ang playmaking niya halos buong laban. Ang pag-maximize sa tambalan ni Tyler at Powell ay isang work in progress pero ang makita silang parehong kayang magpasabog ng puntos ng mabilis bilang individual ay magandang senyales. Sa lahat ng pangamba tungkol kay Hero sa sistemang ito, mukhang maayos naman ang takbo para sa kanya sa ngayon. Sa sumunod na balita naman, matinding labanan ang naganap sa ikatlong laro ng NBA Cup Group Stage. Umabot pa sa 12 ang pinakamalaking lead ng Oklahoma City, ngunit nakahanap ng paraan ang Timberwolves para manatiling dikit ang laban hanggang sa huling buzzer. Sa huli, nakapagpigil ang Thunder at nanaig sa pinakamalapit na laban sa kanilang 10-game win streak. Sa natitirang isang minuto, nag-shoot ng 3-pointer si Anthony Edwards para ilapit ang laban sa isang puntos na naglagay ng pressure sa OKC. Tumugon si Chet Holmgren sa pamamagitan ng sarili niyang 37 seconds bago matapos. Sunod naman, nag-shoot si Gilgeous Alexander ng isa sa 2 free throw para itaas ang kalamangan nila sa 5 at matapos ang 5-second inbound violation, parang sigurado na ang panalo ng OKC. Ipinakita ni SGA ang kanyang MVP form matapos umiscore ng 40 points, ang pinakamataas sa laro, bagaman dikit ang laban hanggang dulo na ipanalo pa rin ito ng Thunder gaya ng kanilang nakasanayan. Iisipin mong ang 49 points lang ng Thunder sa first half ay mag-iiwan sa kanila sa likuran sa modernong NBA pero sila pa nga ang may 10-point lead. Nagtala lamang ng 32% shooting ang Timberwolves sa first half at nagtapos sa 41% sa buong laro. Patuloy na nagpapakita ang Oklahoma City bilang pinakamahirap talunin sa depensa at ang liga ay umaasang babagal na sila. Paulit-ulit na itong pattern para sa Thunder dahil halos lahat ng defensive stat ngayong season ay nangunguna sila. Tulad ng nabanggit, napakahigpit ng depensa ng OKC, ngunit kailangan nilang siguraduhin na isang beses lang sila maglalaro ng depensa bawat possession. Natalo sila sa offensive boards ngayong araw kung saan may 12 offensive rebounds ang Minnesota kumpara sa 7 nakuha ng Thunder. Dahil dito, nabura minsan ang solidong depensa ng Thunder at nabigyan ang Wolves ng mga pagkakataong hindi sana nila nakuha. Hindi man ito naging dahilan ng pagkatalo ng OKC, kailangan nila itong ayusin. Nasa 3-0 na ngayon ang Oklahoma City sa group stage ng NBA Cup at isa na lang ang natitirang laro kontra Phoenix ngayong Sabado. Kapag nanalo sila, tiyak na mapasa sa kamay nila ang pwesto sa bracket play bilang kampyon ng West Group A.
Tila nasa parehong posisyon sila gaya noong nakaraang taon nang makarating sila sa NBA Cup Finals. Natalo sila noon sa Milwaukee Bucks at tiyak na may dala silang motivation ngayon na muling abot kamay ang kanilang layunin. Magiging unang team sila na makakarating sa Cup Finals ng sunod-sunod at umaasang magiging ikatlong team na makakapanalo nito. Sa huling balita, ang Golden State Warriors ay tila nakaset na para sa isang wire-to-wire victory nitong araw, isang laban na mula simula hanggang dulo ay kanila sana. Pero pagdating sa huling bahagi ng third quarter, nagsimulang mabawasan ang kanilang kontrol. At pagdating sa fourth quarter, tuluyan itong nasira. Habang unti-unting humihina ang opensa at depensa nila, bumaliktad ang ihip ng hangin. Ang Houston Rockets na tila nagising matapos ang halftime ay kumapit ng husto, sinelyuhan ng isang panalo at ibinagsak ang Warriors pabalik sa .500 record. Mas lalong naging masama ang sitwasyon ng si Stephen Curry sa pagtatangkang kumuha ng offensive charge sa fourth quarter ay nadulas at napaupo sa sahig habang nakakunot ang mukha sa sakit. Tumayo siya at pilit na nagpatuloy, ngunit hindi na kinaya at pinalitan siya bago matapos ang laro. Nakakaalarma ang eksenang iyon lalo na't haligi pa rin siya ng team. 6 na players ng Warriors ang nagtala ng double figures. Nanguna si Jimmy Butler na may 21 points. Ang rookie na si Will Richard ay nag-ambag ng 18 points, samantalang sina Curry at Brandin Podziemski ay kapwa may 14 points. Si Draymond Green at Quinten Post naman ay may tig 12 points. Sa kasamaang palad, ito na ang ika-4 na talo ng Warriors sa kanilang huling 5 laro. Ang homestand na inaasahan nilang magiging daan sa pagbangon ay nauwi sa 1-2 na simula. Sa kabilang panig, nagningning si Reed Sheppard ng Rockets. Ang sophomore guard ay nagtala ng game-high 31 points upang pangunahan ang Houston na ngayon ay may 12-4 record. At isipin pa, kulang ang Rockets dahil wala ang kanilang leading scorer na si Kevin Durant na may average na 24.3 points dahil sa isang personal na family matter. Inasahan ng marami na babagal ang opensa ng Rockets matapos mapigil si Sengun sa 16 points at si Amen Thompson sa 10. Ngunit binuhat sila ni Sheppard na mula sa 13.1 average ay sumabog sa career high 31 points. Paulit-ulit niyang winasak ang depensa ni Podziemski at Moody at sa mga critical na sandali, siya ang pinakamahalagang player sa court. Samantala, lumitaw muli ang problema ng Warriors, point of attack defense. Matapos ang solidong first half, bumagsak sila sa third quarter, 17 points lang, 0 of 8 sa 3, at biglang nanigas ang opensa. Umarangkada ang Rockets ng 27 points at halos nabura ang 12-point lead ng Golden State. Ginamit ng Houston ang pagiging pinakamahusay sa rebounding, sinamantala ang turnovers at nakakuha ng 10 free throws para pabagalin ang laro at patibayin ang kanilang depensa. Bagamat maaga silang nagdomina at maganda ang laro ni Draymond Green, bumigay ang Warriors sa second half. Isa na namang panalo ang dumausdos at lumalim ang tanong, ano ba talaga ang identidad ng Warriors ngayong season? Sa larong ito, hindi malilimutan ng fan ang isang moment kasama si Curry. Good hands defensively. Curry gets past the Kogi layup. Holiday spirit here in the Bay Area, and Warrior spirit here at the